Uy, mahal na mga kaibigan, kumusta sa lahat? Maligayang pagdating sa isang bagong episode ng Digital Pulse. Hindi lamang nagniningning ang Bitcoin dito, ngunit ang walang katapusang magic ng blockchain ay naghihintay para sa iyo upang galugarin. Noong nakaraang panahon na itinatago natin ng maayos ang cryptocurrency, ngayon ay ilalantad natin ang misteryo ng blockchain. Handa ka na ba para sa bautismo ng bagong kaalaman? Kunin natin. Mabilis nating suriin muli ang mga pangunahing kaalaman ng blockchain. Ang blockchain, sa madaling salita, ay parang digital ledger na ipinamahagi sa buong mundo na nagtatala ng bawat transaksyon. Kapag naisulat na, hindi na ito mababago. Isipin mo kung gaano kakulang teknolohiyang ito, parang pagbibigay sa digital world ng lock na hindi kinakalawang. Ang blockchain ay hindi lamang ang pinagbabatayan na teknolohiya ng cryptocurrency. Ang mga aplikasyon nito sa labas ng pinansyal na mundo ay walang katapusan. Halimbawa, sa pamamahala ng supply chain, maaaring gamitin ang blockchain upang subaybayan ang bawat hakbang ng produkto mula sa sakahan hanggang talahanayan ng may kumpletong kalinawan. Sa larangang medical, mapoprotektahan ng blockchain ang mga medical na record mula sa pakikialam, tinitiyak ang seguridad at kredibilidad ng data. Mayroong marami pang mga application na tulad nito at isa-isa naming iaanunsyo ang mga ito ngayon. Nang walang karagdagang ado, tuklasin natin ang mga teknikal na prinsipyo ng blockchain ng malalim. Ang bawat transaksyon sa blockchain ay nakapackage sa isang block at pagkatapos ay magkakaugnay. Ang buong prosesong ito ay umaasa sa siksik na mathematical algorithm at pangunahing teknolohiya upang matiyak ang seguridad. Ang prosesong ito ay parang paglalagay ng body armor sa iyong data. Ginagawa itong ligtas at maayos. At ang blockchain ay gumagamit ng consensus na mekanismo upang matiyak ang pagkakapare-pareho at katumpakan ng lahat ng data. Ito ay tulad ng isang omnipresent security team, palaging nandyan upang matiyak na maayos ang lahat at walang sino man ang maaaring makagulo. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga matalinong kontrata. Uy, ito ay isang blockchain superstar. Ang mga matalinong kontrata ay parang mga vending machine. Naglalagay ka ng mga barya at binibigyan ka nito ng mga kalakal. Sa blockchain, ang mga matalinong kontrata ay maaaring automatikong magsagawa ng nilalaman ng kontrata kapag natugunan ang mga partikular na kondisyon, mula sa mga automatikong pagbabayad hanggang sa pagsasagawa ng mga komplikadong proseso ng negosyo. Sa pagsasalita tungkol sa DeFi, desentralisadong pananalapi, ito ay isang maliwanag na bagong bituin sa larangan ng blockchain. Isipin ang isang mundo na walang mga sentral na bangko at institusyong pampinansyal, kung saan ang lahat ay maaaring direktang lumahok sa mga pamilihan sa pananalapi at lahat mula sa paghiram hanggang sa pagkuha ng interes ay malinaw na tumatakbo sa blockchain. Ang DeFi ay upang sirain ang tradisyonal na pananalapi at gawing mas malaya at patas ang pananalapi. Inaasahan, ang blockchain ay maaaring humantong sa higit pang mga revolusyonaryong aplikasyon sa hinaharap, tulad ng mga matalinong lungsod, pagpapatotoo ng digital na pagkakailanlan, at maging ang pagtiyak ng transparency at pagiging patas sa mga halalan. Isipin mo kung paano babaguhin ng teknolohiyang ito ang ating buhay. Hindi ba't super exciting? Well, iyon lang para sa pagkalugad ng blockchain ngayon. Sana ay masiyahan ka sa paglalakbay na ito ng kaalaman. Kung gusto mo ang nilalaman ngayon, tandaan na bigyan kami ng like, mag-subscribe sa Digital Pulse at sundan ang bilis ng teknolohiya ng magkasama. Sa susunod na episode, pag-usapan natin ang napakagandang mundo ng NFT na tiyak na magbubukas ng iyong mga mata. Kung gusto mong malaman ang higit pa, i-click lamang ang link sa aking homepage. Salamat sa panonood. See you next time.